Hi guys! Welcome to my channel again and welcome to Pearl TV. And in this video guys ang topic natin ay ano ba yung mas mahalaga? May pinag-aralan o may diskarte? Okay? Eto shoutout ko kay Sis Norvin. Sis Norvin Variety kasi maganda yung mga topic niya, okay? So last night, nakita ko yung topic niya is may diskarte o may diploma. Ayan. Ako din, mag-react din ako about yan. Ayun. Para sa akin talaga, lahat pwede makasurvive kung meron kayong diskarte. Okay? Kasi kahit naman may pinag-aralan o may diploma, kung wala naman tayong habit of industry, okay? Wala tayong habit of industry, ibig sabihin mabilis kayo mapagod, wala kayong tiyaga sa trabaho, mapili kayo ng trabaho, superior yung tingin niyo sa sarili nyo, okay? Mahihirapan pa din kayong makahanap ng trabaho. It's all about the character. Okay? Mayroon nga akong isang napanood na movie, nakatapos siya ng isang kurso sa mataas na, sa University of the Philippines, okay? So, every time na ini-interview siya, hindi siya natatanggap sa trabaho. And, nangyari is, ito is, sa MMK ko ito napanood. Okay? I don't know why. Tapos, nagagalit siya. Nagagalit siya sa mga nag-i-interview sa kanya. Pagkatapos kasi bakit hindi siya natanggap. Kaya yun. Tapos, nangyari, then it happened, na, parang kinapos na siya. Naubusan na siya ng budget to look for a job, okay? Naubusan na siya ng budget to look for a job, and her sister, ay baka napanood nyo din yung movie nito, si Angel Locsin ang gumanap, okay? Shout out sa mga fans ni Angel Locsin. Ayan, naalala ko si Baklita eh, tinatawag akong Angel Locsin. Minarder si Angel Locsin, kamukha ako daw si Angel Locsin. Sana all. Ayun. Ay, yung story nga na yun, napakatalino ng girl. Ang tatas ng grades niya. Pagdating sa interview, lagi siya hindi nakakapasa. Okay, graduate siya sa UP. And the problem is somehow the character. Okay, then it happened, naubusan na siya ng budget. Yung ate niya, iniwan siya. Iniwan na siya, pumunta na ng probinsya kasi sabi ng ate niya, wala na akong budget, uwi na ako. Yung elder sister niya. Okay? So, what happened to the girl? She used to apply as naging prostitute siya kasi yun na lang yung granab niya na trabaho. And hindi alam ng parents niya, malaki yung mga pinapadala niyang pera. Okay? So, imagine that guys, imagine that. So, marami naman sanang naging diskarte, di ba? Diskarte para to start up. Madami pa naman sanang trabaho, di ba? Pero yun na yung pinili niya. And what happened to the girl? Umuwi siya sa probinsya. Pag-uwi niya, namatay na yung tatay niya. Parang nag-breakdown yung utak niya. Okay? Splitting of the mind. Okay? Hindi kinaya ng utak niya ng stress. And nangyari, naging ano siya? Mentally unstable. And then na lang siya sa gilid-gilid. Na ano na siya talaga guys. And yung ate niya hindi na siya kinaya. In-accommodate sana siya ng ate niya sa bahay nila kasi yung ate niya nakapag-asawa na, hindi na siya kaya ng ate niya. Talaga kasi sobrang ano na siya. Nananakit na siya, ganyan. So, not at all diploma ang magtatawid sa atin sa buhay na gusto natin. Okay, it's always a diskarte. It's always the diskarte in the character as well, okay? And of course, we have to pray to the Lord to always guide us, okay? Hindi naman mahalaga kung ano, sobrang anong tayog ng marating mo. Ang importante, masaya ka sa buhay. Para sa akin ha, hindi nawawala sa akin. Hindi importante para sa akin no ma-achieve mo lahat ng material thing. It's not a success for me. The success for me is napagdaanan mo yung mga challenges sa buhay at the end of the day, you came into the point that you have realized that
you have realized what are truly the important things in life. Okay, it's not about accumulation of this material wealth. Okay, it's not. It's about the character building. Paano ba tayo naging pasensyoso? It's the journey. It's the journey that truly matters. It's not about what you get. It's the process and how you get all those things. Okay? So, bye and thanks for watching. So, tsaga-tsaga lang tayo. Huwag tayo dun sa shortcut. Okay? Ako, bata pa lamang ako, ang dami ko ng diskarte and I really love that. Kasi, bata pa lang ako, I used to become a dishwasher. Para sa mga hindi nakakaalam. Bata pa lang ako, nagtitinda na ako ng yema, nagtitinda na ako ng mga mani, mga nagluluto niyan mga ate ko. So, bata pa lang ako, may diskarte na ako, pambaong-baong ko na yon. So, ayun, pag summer, I cook hotcakes, fishball. So, para nung teenager na ako, gano'n, nagluluto ako ng ganyan. So, kumikita ako. I'm earning pag bakasyon. And diba? So, yun. Kailangan ma-discard sa buhay. Tapos nung nag-college na ako, Jollibee ako. Napakahirap ng trabaho ng isang service crew, guys. Doon ako inuubo talaga ako ng bonggang-bongga. Tapos nag-aaral pa ako. At ang kurso ko naman ay hindi kurso na madali lang, di ba? Yung kurso namin, kailangan ko talaga mag-aral. Ayun. Unfortunately, nakapag-tapos naman ako ng pag-aaral, okay? So, ayun. Importante na makapagtapos ng pag-aaral. Okay, importante. Okay, hindi kasi sinasabing hindi importante. Importante din yon. Kasi, yung pinag-aralan natin, magagamit talaga natin. At medyo ano naman talaga, relax naman talaga yung maging trabaho mo or something na hindi ganun nakakapagod kung hindi ka nakaka-ano. Pero it's about diskarte din. Kasi if you became a business person, di ba? You can do so many things. You can be an entrepreneur, a businessman. Okay? So, nasa diskarte pa rin. Mahalaga yung diploma kasi it's the process di ba? Balik tayo dun sa proseso. Habang bago mo naabot yung diploma na yun, marami kang pinagdaanan. Your patience is being tested, okay? Kasi lalo sa kurso namin, okay? Sa kurso namin, engineering. It's a 5-year course. Lumaga pa ng isa, it's another extension of 1 year or half sem, okay? Hindi siya madali. Pero doon yung patience mo talaga na test. Kaya kung may mga undertaking ka na gagawin sa trabaho mo, kaya mo yun. Kasi you've been there na-test ka na And yun nga, yung may diskarte ka. Pwede kang maging boss, mag-hire ka ng mga tao mo, magnegosyo ka. Diba? Diskarte pays one of the biggest dividends. At matututunan mo yan if you really look at people who are inspiring. Or if you keep on learning, love learning. If there are people who are teaching you how to become good, so learn from them. Huwag tayong magmayabang na ganito ganyan. Dapat pakinggan natin yung mga taong nagmamalasakit sa atin and teaching us how to be diba? Lahat ng nag-share sa atin, pakinggan natin kung good for naman sa kabutihan natin yung sinasabi. Okay, so bye and thanks for watching. Para sa mga kabataan, mag-aral kayo ng mabuti at magdasal kayo lagi at si Lord ang gawing sentro ng inyong buhay kasi gagabayan kayo lagi. Kung ano man yung nais nyong marating sa buhay nyo, kay Lord lamang kumapit kasi dadalhin kayo doon. Okay? At sipag at tiyaga. Bye! God bless!